ipapakita ko sa inyo ang laman ng ating GCash. Ito nang naman gamit yung ating Landbank iAccess. Ayan, meron akong 59.75 pesos dito. Punta tayo sa Landbank. Ito yung Landbank iAccess ko. Lagay natin yung user ID ko. Ayan, then click login. Click OK. Ayan, may laman yung aking account dito sa Landbank. So, click lamang natin yan. Click mo itong transfer. After transfer, punta ka dito sa destination account. Then, non-enrolled account. So, may nakalagay dyan, bank. Select bank. Click natin yan. Then, hanapin natin dito yung GCash. So, marami tayong pwedeng pag-transferan ng mga bangko. Pero yung hahanapin natin dito is itong GCash. Ayan, may nakalagay GCash. Kung gusto mo mas madali, pwede mo rin siyang i-search. Ayan, GCash. Then, lagay mong account number o yung mobile number ng yung GCash. Yung nakaregister na number sa yung GCash at yung pangalan ng receiver. Receiver mobile number pwede mong ilagay pero optional lang, and receiver email para mag-notify siya dyan na na-transfer na yung fund from Landbank to GCash. Click natin itong proceed. Then, lagay natin dito yung amount. Kung ilang amount yung ifa-fund transfer mo. So, sa akin dito, so fund transfer ko is 2,000 pesos. Then, click natin transfer. Then, InstaPay. Then, click transfer now. Fund transfer via InstaPay. So, dalawa kasi yan. Pwede siyang InstaPay or PesoNet. Sa InstaPay, yung transfer mo, mapupunta ka agad dun sa GCash mo after mong matransfer. Yung PesoNet naman ay abutin pa ng ilang araw bago ma-receive doon sa yung GCash. So, transfer is not real time and you will be charged still 15 pesos. Standard return fee is 0.0 for failed fund. Then, click natin itong InstaPay. Then, click natin transfer now. So, nakalagay na agad dito yung mga details ng yung transaction. Nakalagay dito yung transaction type, kung InstaPay ba o PesoPay o PesoNet, source account, destination account, amount, and purpose. Then, meron siyang service charge na 15 pesos. Click na itong confirm. Ayan, at magsisend ito ng one-time PIN or OTP doon sa iyong number na nakaregister dito sa iyong Landbank iAccess. Okay? So, pwede tayong mag-click dito ng request via SMS. So, hintayin lamang natin. So, input natin dito yung number na at then click proceed. So, your transaction is successful. So, may nakalagay na dito yung transaction details. Ayan, then click natin ito. Pwede mo yung screenshot. Ayan. Then, click mo itong done. Ayan, nabawas na siya dito sa ating deposit account. Then, check natin dito sa GCash. Open natin. Ayan, naging 2,059.75 na siya from 59.75 kanina. Ibig sabihin, pumasok na yung ating finan-transfer from Landbank to GCash. At dito sa transaction details or history, makikita natin ng cash in tayo from Landbank ng 2,000 pesos. Diba? Napakadali lamang.